Labas. Pumasok na po tayo sa ating worship hall. Magandang umaga po ulit sa lahat. Dumako po tayo ngayon sa ating Sunday School. At bago po tayo magsimula ay tayo po ay magsitayo at umawit po sa ating unang hymno na The Church One Foundation.
Ingat niyo po sa pagdala sa amin dito sa panambahan. Nawa Panginoon ay ihanda niyo po ang aming mga puso sa ah, pagkinig sa inyong salita. Nawa ay tumimo ito sa aming mga puso at may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang araw ng Panginoon. Kung naalala po ninyo, sa mga nakalipas na 2 linggo na nandito po ako, nag-aral po tayo patungkol sa banal na hapunan o Lord's Supper. At nabanggit ko po doon na 2-part series po yon. Natapos na po tayo sa pag-aaral natin ng banal na hapunan. Ngayong umaga, para sa ating Sunday School, ang pag-aaralan po natin ay ang ating church constitution. Sa napakahabang panahon, alam po ninyo ito mga kapatid na matagal tayong merong clamor na pag-aralan ng ating church constitution. And salamat sa Diyos dahil ngayon na covenanted church na tayo, pwede na natin siya ngayong upuan at pag-aralan. Dahil kung naaalala po ninyo, nung mga nakalipas, kinailangan po na maghintay tayo na tayo maging covenanted church muna. Naghintay tayo na magkaroon muna tayo ng pastor. Pagkat ang pag-aaral po ng church constitution, dapat po ang isang elder ng isang iglesia ang mangunguna rito. At mabiyaya ang Diyos, pinagkaloob sa atin parehas, tayo ay na-covenant last February at pinagkalooban din tayo ng mga office bearers, lalo na ng isang pastor. Kaya pwede na natin itong pag-aralan. So, ayun po ang reason kung bakit tayo mag-aaral ng church constitution ngayong hapon. At I'm praying na nawa lahat ng membro ng PRBC ay maging attentive po sa ating pag-aaral sa bagay na ito. Pagkat mahalaga po ito. Mamaya makikita natin kung bakit napakahalaga niya. At ganun din, hindi lang para sa mga members, pag-aaralan din po natin ito maging dun sa mga hindi pa membro ng PRBC na meron pong interest na maging membro ng PRBC. Para ma-expose na po kayo kung ano po yung tinitindigan ng PRBC pagdating sa unity and order nito sa kanyang pagpapatakbo ng kanyang mga practical concerns. At hindi lang mga practical concerns, kundi iba pang mga patungkol sa polity ng isang iglesia. So, kung maaalala po ninyo, wala po talaga tayong stated na official na church constitution dito sa Perseverance Reformed Baptist Church. Dahil nga newly covenanted church pa lang po tayo. Ang ginawa po natin, hindi po natin kinary over yung dati nating constitution nung tayo po ay nasa HGC-BCC pa. Nung na-dissolve ito, meron yung pinangahawakan na church constitution. Hindi po natin yon kinary over sa PRBC. Ang kinary over po natin na constitution pansamantala ay yung constitution po ng nag-send sa atin na iglesia, yung Moonwalk Community Bible Church, yung MCBC. Meron po silang constitution na naamyendahan nila noong 2023. Nandito sila, Brother Harvey, para mag-testify sa bagay na yan. Welcome po. Meron silang constitution na inamyendahan nila noong 2023 at ayun po yung pansamantala na ginagamit natin. At linawin ko lang po, hindi po automatic na kung ano yung nakalagay sa constitution ng MCBC, yun agad yung paniniwalaan natin. Isa po sa purpose kung bakit natin to pag-aaralan sa mga susunod na Sunday schools, subject po kasi ito sa amendment kung meron tayong mapapansin na dapat po nating amyendahan bilang mga membro. So, pwede po ninyong i-open up ito mamaya sa ating Q&A. Siguro hindi pa mamaya kasi hindi pa natin naman talaga matatalakay yung mga mas mahalagang detalye ng ating constitution. Pwede ninyo kong i-approach in advance or habang pinag-aaralan natin to along the way, may mga mapansin tayo na dapat nating amyendahan. Hindi naman natin sinasabing may mali dun sa constitution ng MCBC. Kasi hindi pare-parehas ang sirkumstansya ng bawat iglesia. So kung meron sirkumstansya tayo na nakikita natin na sa light of nature, pwede nating baguhin, pwede po natin yung pag-aralan.
And again, lilinawin ko lang din, any amendments po na gagawin po natin, hindi po yan pwedeng pagdesisyonan lang ng isang elder o ng deacon o ng mga kalalakihan lang o kababahihan lang. Dapat po, kung meron tayong aamyendahan, pagdidesisyonan po ito ng buong iglesia sa isang church meeting. So, magsimula po tayo sa ating pag-aaral. Ang titignan po muna natin, una, define muna natin ano nga ba ang isang church constitution. Ang isang iglesia po, napakainam po sa kanya na meron po siyang constitution. Maging ang mga bansa, meron po nito. Tayo bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na the Philippine Constitution. Ito po yung supreme law of the Philippines. It establishes the structure of the government, defines the powers of its branches, and protects the rights of its citizen. Ang current po na constitution na sinusunod ng bansang Pilipinas ay yung 1987 Constitution. Ito po yung nag-govern sa atin sa kasalukuyan, which was ratified noong February 2, 1987 after the People Power Revolution that ended Ferdinand Marcos rule, yung dati po nating presidente. Kung wala po tayong Philippine Constitution na sinusunod, wala pong kaayusan ng ating bansa. Nasa state of anarchy po tayo. Wala po tayong sinusunod na matibay na batas, matibay na order sa ating bansa. Gagawin po natin kung ano yung kanya-kanya nating nais na gawin. Kung ano yung tama sa paningin ng bawat mga rehiyon ng bansa na ito, yun po ang kanya-kanya nilang gagawin. Pero dahil meron tayong constitution, lahat po ng probinsya, lahat po ng rehiyon ng bansang Pilipinas meron pong isang sinusunod na batas at dapat lahat ay magpasakop rito. Ganon din po ang Church Constitution. Meron po tayong legal document na sinusunod natin bilang isang iglesia na gumagabay sa atin para magkaroon po tayo ng kaayusan. So, what is a constitution? It is a biblically grounded framework that defines how a local church is ordered under the authority of Christ. Lilinawin po natin ang church constitution po, gawa po ito ng mga tao. Hindi po ito kinatha ng Holy Spirit. Hindi po natin pwedeng ipantay ang Bible sa church constitution. Hindi po. Pero bagaman hindi po siya sinulat ng banal na spirito, hindi po infallible, hindi inerrant ang ating mga church constitution, ito po ay shaped by the scripture. Ito po ay hinango mula sa scripture. Hindi po ito arbitrary na naisip lang ng mga membro na ganito yung ipatakbo natin sa iglesia, ganito yung gawin nating order. Hindi po ganon. Dapat po, anumang mga order na meron sa ating church constitution, guided ng general principle ng scripture. And also, it expresses how the church understands scripture regarding doctrine, leadership, membership, and discipline. Hindi po pwedeng kanya-kanya tayo dito sa PRBC, kanya-kanya ng pagkaunawa kung paano dapat tayo maging orderly. Si Brother Dennis, iba yung isip niya pagdating sa order ng church, iba din yung isip ni Brother Al, iba yung isip ni Tatay Jerry. Ang mangyayari po, labo-labo tayo pag nagkakaroon tayo ng church meeting. Kanya-kanya po tayo, preferensya nito, laban sa preferensya niya, laban sa preferensya nito. Gulo-gulo po tayo. So kaya po tayo merong church constitution para po maging stated kung ano po yung ating pinaniniwalaan regarding doctrine, leadership, membership, and discipline. At magiging malinaw po ito sa mga susunod nating pag-aaral. Ngayon, kagaya po na nabanggit ko kanina, hindi po natin tinuturing na kapantay ng Biblia ang church constitution. Meron po tayong tinatawag na hierarchy of authority sa iglesia. Again, hindi po natin to makikita directly na term sa scripture na may hierarchy po Bilang distinctive po ng Perseverance Reformed Baptist Church, meron po tayong tatlong ginagamit na mga dokumento para gabayan tayo sa ating paniniwala, hindi lang sa pananampalataya, maging sa mga practicalities ng isang iglesia. Ito po yung tatlong bagay, yung Bible, Confession of Faith, tsaka Church Constitution. Ngayon, tignan po muna natin yung Bible. Siyempre mga kapatid, yung Biblia po, ito po yung pinakamataas nating article, pinakamataas na dokumento na ginagamit natin sa ating iglesia.
Sinabi po ng ating Confession of Faith, patungkol sa the Holy Scripture, sabi, the Holy Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. So ito lang po yung hindi nagkakamali, infallible rule patungkol sa karunungan, pananampalataya, at pagsunod ng mga mananampalataya. Ito po yung highest authority, supreme and final authority of faith. Sinabi pa uli ng 1689 chapter 1, although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men inexcusable, yet they are not sufficient to give that knowledge of God and His will which is necessary unto salvation. So sinasabi po ng ating confession of faith na although yung nature, the light of nature at yung providence ng Diyos, pinapakita sa atin yung kabutihan niya, kahusayan niya, karunungan niya. Hindi po laid out sa atin specifically kung paano po makakatanggap ng kaligtasan mula po sa general revelation. Kaya po necessary na magkaroon po ng tinatawag na special revelation or divine revelation, which is the Bible. Therefore, it pleased the Lord that at sundry times, and in diversified manners to reveal himself and to declare that his will unto his church, and afterward for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing, which makes the holy scriptures to be the most necessary, those former ways of God, revealing His will unto His people, beginning now and completed. So malinaw na malinaw po na sinasabi sa atin mismo ng Confession of Faith na ang Biblia, ang pinakamataas, pinakamatayog na ating standard pagdating sa paglakad natin bilang mga mananampalataya. Ngunit, kahit po meron tayong Biblia, kailangan po nating ma-define ano yung pinaniniwalaan natin sa Biblia. Kasi pag pinagsama-sama po natin yung mga mananampalataya, lahat sila sasabihin nila, believer sila ng Bible eh. Maglagay ka dito ng Iglesia ni Manalo, maglagay ka dito ng Seventh-day Adventist, maglagay ka ng Reformed Baptist, maglagay ka ng Katoliko. Pag samasamahin mo sa kwarto, lahat sila sasabihin nila, naniniwala sila sa Biblia. So, kailangan po defined yung ating tinitindigan patungkol sa conviction natin sa Biblia at doon po papasok yung ating confession of faith. Ito po yung doctrinal summary of what we believe that the Bible teaches. Kung naaalala po ninyo, nagkaroon tayo ng mga nakalipas lang na buwan ng serye patungkol sa creeds and confession, yung creedalism and confessionalism. Naaral po natin doon na hindi po kapantay. Second rate lang po sila kasi sulat lang din to ng mga tao eh. Sulat lang din ng mga theologian yung Confession of Faith. Pero, ito po yung malinaw na balangkas ng ano yung mga pinaniniwalaan natin na tinuturo ng Biblia. Nandyan yung Apostolic Creed, nandyan po yung Chalcedonian Creed, nandyan ang Westminster Confession of Faith, ang Savoy Declaration, nandyan po ang Three Forms of Unity. Meron din pong tayo, bilang Reformed Baptist, meron po tayong pinanghahawakan na Confession of Faith. Nawa, familiar tayong lahat. 1689, London Baptist Confession of Faith o yung tinatawag na Second London Baptist Confession. At kung ano po yung nakatala sa ating Confession of Faith, ayun po yung pinaniniwalaan nating summary ng teachings ng Biblia. It is a document that expounds, defends, and teaches those doctrines that were once and for all delivered to the saints. Kung naalala natin, pinag-aralan natin yung term na binigay ni Bavinck patungkol dito sa Confession of Faith. Sabi ni Bavinck, it is nothing more than a church's declaration of what she has found to be the contents of the revelation of God, which has been committed to her hands. The common faith of the church clearly and explicitly stated. Para po malinaw sa mundo na hindi tayo kulto, na hindi weirdo ang ating paniniwala sa Trinidad at kay Hesus Kristo, hindi po tayo may mga balikong pananaw patungkol sa order sa iglesia, nilagay po natin sa paper, black and white, kung ano yung tinitindigan nating tinuturo ng Biblia. Yung article po na yon ay yung ating Confession of Faith. So, meron tayong Biblia, supreme and final standard of authority. So, para ma-supplement yung belief natin sa Biblia,
na nakabalangkas properly, nandun yung ating second tier sa hierarchy of authority, yung confession of faith. At meron po tayong pangatlo, yung church constitution. So ang church constitution naman, ito po yung practical application of scriptural truths for order and unity. Medyo parehas po sila ng confession of faith, na supplement sila ng Biblia. Balangkas siya ng paniniwala natin sa Biblia, pero yung confession of faith, ang focus niya kasi doctrinal convictions. Yung church constitution naman patungkol sa order and unity, specifically ecclesiology o yung tinatawag nating church polity o politika sa loob ng isang iglesia. So sana hindi po tayo allergic sa term na politika, ano? So pag sinabi naman politika, yung paano yung order sa loob ng isang iglesia. So dun po tayo papasok sa constitution. Kasi supplement po siya ng ano yung paniniwala natin na tinuturo ng Biblia kung paano dapat maging orderly ang isang iglesia. So, tingnan naman po natin ngayon itong tanong na ito. Meron po ba talagang pangangailangan para sa isang iglesia na magkaroon ng church constitution? Kasi hindi naman lahat ng church merong church constitution, hindi po ba? Galing po ako sa siguro mga 3 iglesia bago ako napunta ng Reformed Baptist, na hindi naman Reformed Baptist yung kanilang conviction. Galing ako sa 3 iglesia, at yung unang 3 dinaluhan ko po, wala po silang church constitution. Ibig sabihin ba nun, hindi sila church? Ang nagpapa-church ba sa isang gathering ng mga mananampalataya, dapat meron silang confession of faith at church constitution? Hindi po natin sinasabi yon. Wala tayong sinasabi na mandatory kailangan ng church constitution. May mga pagkakataon na may mga iglesia na nakakapag-function sila although walang church constitution. Pero mga kapatid, napaka-dangerous nun. For example, may mga iglesia na walang confession of faith. Wala silang statements of faith. Anong nangyayari? Di ba? Halo-halo sila sa membership. May isa may naniniwala sa speaking in tongues. Yung isa hindi naniniwala. Yung isa naniniwala sa tumba-tumba, yung mga slain in the spirit. Yung isa hindi naniniwala doon. Yung isa naniniwala dapat may head coverings yung mga babae. Yung isa naman against sa head coverings. So labo-labo, halo-halo kayo kasi wala kayong isang article na meron kayong unity ng paniniwala. Ganon din po kung walang church constitution. Pwede naman mag-exist ang isang church na walang church constitution, pero ang chaotic po kung iisipin natin. Napakalaki po nung disadvantage sa isang gathering ng mga mananampalataya kung wala po silang black and white stated kung paano sila tatakbo bilang isang iglesia. So, meron po bang pangangailangan para sa isang church constitution? Well, ang answer po dyan is a resounding yes. Dahil po, si Jesucristo, yung may-ari ng iglesia, tandaan po natin, hindi po mga pastor, hindi presbytery, hindi po mga association ng kapulunan ng mga iglesia ang may-ari ng iglesia. Meron lang pong isang may-ari nito, yung nagdanak ng dugo, bumili sa iglesia mula kay Satanas. Sino? Si Jesucristo. At dahil siya po yung may-ari ng iglesia, mayroon po siyang karapatan, buong karapatan para manduhan tayo kung paano ito dapat patakbuhin. So, si Jesus Christ, the owner of the church, yung kanyang command ay strong to maintain its order. Matindi po ang utos ni Jesucristo na panatiliin ang kaayusan sa isang iglesia, sa kanyang iglesia. And the church constitution is one of the ways to achieve this goal. Again, we don't want to be very dogmatic sa bagay na ito. Pwedeng mag-exist ang isang gathering without church constitution. It is possible, pero very dangerous. Now, in order for a church na ma-fulfill yung command ni Christ na magkaroon ng unity, isa po sa pinaka-wise, pinaka-effective na tool para maabot yung goal na yan ay through church constitution. Ganon din po kasi sa confession of faith, naalala po ninyo? Di ba sinabi ni Jesucristo kay Timothy na yung iglesia daw may mandato to be the pillar and buttress of truth, na pangalagaan niya yung deposito ng katotohanan na binigay sa kanya. So ano ang naging resolution ng iglesia? Okay, para maingatan natin yung mga katotohanan binigay sa atin, mag-build tayo ng apologetics. Mag-build tayo ng walls around heresies. Kaya na-produce ang confession of faith. Ganun din po ang church constitution. May mandate from Jesus Christ na gawing orderly
payapa, maayos, united ang mga believer, at ano ang naging resolusyon ng mga mananampalataya? Gumawa din tayo ng walls around this unity. Kaya po na-craft ang church constitution. So, bakit nga ba natin kailangan ng church constitution? Meron pong dalawang bagay. Una, dahil ito po ay nagpo-promote ng order sa isang iglesia, ng kaayusan, order in the church. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, but all things should be done decently and in order. So dalawang bagay, decently or beautifully and in order. Alam niyo mga kapatid, yung context ng 1 Corinthians chapter 14 verse 40, napakagulo po sa iglesia ng Korinto. Yung mga mananampalataya doon, pasensya na sa term, kumbaga nagpapataasan sila ng ihi, pataasan sila ng ere. Padamihan sila ng spiritual gifts, pagandahan sila ng prayer, pahabaan sila ng prayer. Kumbaga, nagpapaligsahan sila pagdating sa giftings. So sinabi ni Apostol Pablo, ang gulo ninyo sa church ninyo kung ganyan kayo. Paano pag mayroong bisita, tapos lahat kayo nagsispeaking in tongues? Iisipin ng bisita ninyo, yung visitor ninyo sa church, wala na kayo sa katinoan, nababaliw kayo. So hindi pwedeng gano'n. Sabi pa ni Pablo, mas okay pa sa akin na mayroon akong 5 salitang naiintindihan kaysa 50 lingwahe na hindi naman naiintindihan. Labo-labo kayo Kanya-kanya kayong lingwahe pag nasa loob kayo ng iglesia. So sinabi ni Pablo, hindi po tama yan. Yan yung konteksto nito. At sinabi ni Pablo na dapat daw lahat daw ng affairs sa church, all things mga kapatid hindi lang doctrine. Pagdating din sa politika ng isang iglesia, dapat ay disente at naaayos. So yung word dito na decent, dapat beautifully. Ibig sabihin meron dapat pinag-isipan talaga siya. Maayos na maayos siya. Decently and in order. It promotes order in the church dahil it outlines the purpose and statement of faith of the church as shared by the members. Ulitin ko po, ang church constitution, ito po ay kinathan ng mga membro ng isang iglesia. Siguro nililid nga ito ng isang pastor, pero yung approval nito ay galing po sa buong kongregasyon. At dahil po buong kongregasyon, yung nag-a-approve nito, nabibreed po yung unity of mind. Kasi buong iglesia yung nag-iisip para dito. Hindi lang siya isang tao. At pag napag-isipan ito ng isang iglesia, kailangan itong pag-agrihan din ng mga membro ng iglesia na ito. Isa pa, it establishes the church structure including membership and leadership. Pansin nyo ba mga kapatid, bakit tila ba mayroong correlation? Yung mga iglesia na walang definite and defined membership, sila din yung mga iglesia na walang church constitution. Bakit kaya parang may correlation? Sa tingin nyo bakit? Kasi po, bakit tayo magkakaroon ng church constitution? Wala nga tayong burden na maging unity sa church membership. Why bother ourselves na maging united sa politics nito? Right? Pero, ang isang iglesia that seeks to have a regenerate membership, gusto na magkaroon ng defined and definite membership, kalupunan ng mga mananampalataya talaga na nakiisa kay Hesukristo, gusto po natin na magkaroon tayo ng iisang adhikain patungkol sa membership nito at sa leadership nito. Hindi lang sa acceptance natin sa mga leaders, kundi sa pagtatalaga din natin ng mga pastor at diakono. Gusto natin magkaroon ng pagkakaisa dito at napopromote ito ng church constitution. Pangatlo, it provides rules and procedures in conducting activities. It provides rules and procedures in conducting activities. For example, mga kapatid, meron tayong membro na nalaglag sa kasalanan, na church discipline, ano yung pamantayan natin? Yes, meron tayong Matthew 18, pero mga kapatid, hindi naman spelled out sa Matthew 18 yung step by step Bawat proceeding doon, hindi naman sinabi magpapatawag ka ng first meeting. Binigay sa atin doon yung general principle, pero yung specific na steps, how to execute it, hindi po binigay sa atin, mga kapatid. Now, yung church constitution, natutulungan niya yung scripture, ine-expound niya yung scripture kung paano to i-execute. Halimbawa, isa pa, merong mandato si Apostol Pablo
kila Timothy, kila Titus na magtalaga ng mga elders, ng mga pastor sa iglesia. Tapos binigay niya yung mga requirements ng pastor at ng diakono. Meron bang step nun? Sinabi ni Pablo, una niyong gagawin, maglalagay kayo ng nominating committee, magtatalaga kayo ng 3 members, tapos magpapanominate, bibigyan ng papel. Wala naman sinulat na ganun, di ba? May sinulat ba si Pablo na tapos magmi-meeting kayo, tapos mayroong deliberation, may ganito, i-examine nyo? Wala po. Binigay sa atin yung general principle, and kahit confession of faith po natin, ito yung tinuturo. Yung mga bagay na hindi explicitly tinuturo ng Biblia, gagamit tayo ng sanctified prudence, sanctified wisdom, and light of nature para masupplement yung tinuturo na general principle ng Scripture. So, exercise po ito ng sanctified prudence and light of nature. Pag-utilize natin ng light of nature. So, wala pong binigay sa atin si Pablo na eksakto na parang procedure, na parang ingredient sa pagluluto, 1/2 ng ganito. Wala pong binigay na ganun eh. Binigay sa atin yung general principle, and pinapagana natin yung ating sanctified prudence para i-execute ito, na makikita natin yan sa ating church constitution. Pang-apat, it produces surety that activities and ministries are done properly. Nakakasiguro tayo na yung mga ministeryo na iniatang sa atin ni Hesukristo bilang may-ari ng iglesia, nagagampanan natin sa tamang paraan. Hindi po arbitrary. Kalat-kalat tayo. Iba yung procedure ni kapatid na ganito, iba yung gustong procedure ni ganyan. Hindi po Meron tayong isang isip kung paano i-execute ang mga ministries, lalong-lalo sa mga mahalagang aspeto ng iglesia. For example, church membership, Lord's Supper, etc. Meron po tayong procedure, meron tayong kasiguraduhan na na-execute natin ito ng nasa kaayusan. Tandaan natin yung sinabi ni Paul again sa 1 Timothy chapter 14 verse 40 na dapat gawin natin ang mga bagay decently and in order. So, yun yung unang reason kung bakit kailangan natin ng church constitution, because it promotes order in the church. Pangalawa, it promotes unity in the church. So, hindi lang kaayusan, hindi lang order, also pagkakaisa. Unity in the church. Kasi pwedeng maging orderly ang isang institution, pero hindi naman nagkakaisa yung mga nandun. Nag-aaklas yung mga tao sa sinet na order. Doon po nagsisimula ang rebellion. So, hindi lang po order ang napopromote ng Constitution, but also unity. Sabi ni Pablo again sa Book of Ephesians, chapter 4, verses 1 to 3, specifically sa verse 3 ito, sabi niya, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So, diligent. Ito pa yung ibang salin. So, merong diligence. May pagsusumikap. So, hindi po pala pwedeng passive tayo sa unity ng church. Hindi pala pwedeng uupo-upo lang tayo, hindi tayo umaambag sa unity ng iglesia. And I want to remind each and every members po ng PRBC o kahit hindi member, matindi po yung task ninyo. Kasi narinig ko dati, wala naman ako mabigat na ministry sa church, hindi ako office bearer, member lang ako. Tila ba napakadaling maging member? Siguro, kaya tayo nadadalian na member lang tayo, nilalagyan natin ng lang, kasi hindi natin naintindihan yung bigat ng responsibilidad natin bilang membro. Mga kapatid, mabigat ang responsibilidad natin. Ano pong responsibilidad natin? Diligently, ipopromote natin ang pagkakaisa sa membership, pagkakaisa sa iglesia. Ibig sabihin, hindi tayo magiging pala absent. Kasi hindi nakaka-promote ng unity yun eh. Hindi tayo magkukos ng disunity, hindi tayo mansaslander, hindi tayo gagawa ng ikakasakit ng kapatiran natin. Pag merong gusot, iisip tayo ng paraan, gagawin natin lahat ng paraan para maayos, kasi ayaw nating madisrupt yung unity ng iglesia. Yun palang mga kapatid, napakabigat na trabaho na yan bilang membro. At ito yung utos ni Pablo sa ating lahat na membro ng iglesia. Dapat daw meron tayong diligence. May eagerness tayo na panatilihin ang pagkakaisa sa spirito in the bond of peace. Bakit po nagpo-promote ng unity sa iglesia ang church constitution? Because it provides a shared understanding of the church's goals and beliefs.
So dahil po sa sa church constitution na si-set po on paper kung ano po yung ating direksyon bilang isang iglesia. Sa pagpapatuloy na pag-aaral natin sa mga susunod na Sunday School, makikita po natin doon yung goal ng ating iglesia, yung purpose, bakit tayo nag-i-exist at as Perseverance Reformed Baptist Church. Nakatala po doon, 3 bagay yung ating purpose bilang isang iglesia. Una, to glorify the true living God in promoting His worship. So, upward, i-promote yung pagpupuri sa Diyos dahil sa goal na nais nating madakila ang pangalan ng tunay at buhay na Diyos. Pangalawa, evangelizing sinners. So hindi lang worship, meron tayong goal na abutin yung mga nasa labas ng iglesia, yung mga taong wala pang pananampalataya kay Jesucristo, na makilala din nila ang ating tagapagligtas. And thirdly, edifying saints. Ibig sabihin tayong mga nandito sa loob, magpalakasan, i-admonish ang isa't isa, i-rebuke ang isa't isa, paalalahanan ng isa't isa, maging concerned sa spiritual growth ng isa't isa. Yun po yung ating 3 goal, 3 purpose kung bakit tayo nag-i-exist as a local church. To glorify God in worship, to evangelize the sinners, and to edify the saints or edify the believers. Kung wala po tayong stated purpose, stated goal na nakalagay sa ating church constitution, paano natin malalaman anong goal po natin? Baka ang goal natin, isulong ang millennialism, isulong ang ating views ng covenant theology. Well, wala namang mali doon. Pero, hindi yan ang pinaka-purpose natin. Nasiset po ang ating grounds. Nalalagay ang dalawa nating paa sa lupa, nasiset yung ating tamang direksyon, at kung tayo lumalayo na sa purpose na ito, napapaalalahanan tayong bumalik sa direksyon ng ating iglesia. So, napakamalaking tulong po talaga ng Constitution to promote unity sa iglesia. And pangalawa, it helps resolve disagreements by providing standards for addressing issues. Nabanggit ko na ito kanina. Sa tuwing pong mayroong problema, may dagok, mayroong pong hamon na kinaharap ang isang iglesia, matindi po ang possibility ng division. Lalong-lalo po kung wala kayong order, kung wala kayong unity. Pag hindi po kayo united sa kung paano dapat ninyo i-execute ang church meetings ninyo, ang magkangyari po, gulo-gulo. Hindi nyo alam sinong tama, sinong gumagawa ng tama, sinong gumagawa ng mali, sinong nanggugulo, sinong nagpapasakop. Wala tayong direksyon na ganon. Pero dahil meron tayong church constitution, guided po tayo. Hindi po tayo kalat-kalat sa ating views ng Lord's table. Hindi po yung isa, ang view niya, pwede kahit unbeliever, pwedeng bigyan ng Lord's Supper. Parang mini-mission mo siya via Lord's Supper. Tapos yung isa naman, ang view niya, mga members lang. Kung meron tayong stated sa Church Constitution, at yun po ang nakastate sa atin, that only members of a good standing local church ang pwedeng tumanggap ng Lord's Supper, di set in order tayo. May unity agad. Nagkakaisa agad tayo kasi meron tayong stated. Ganon din, pagdating sa pagtanggap natin ng mga members, pwede ba tanggapin natin yung member, 2 linggo pa lang nagsisimba, nag-express na gusto maging member, accept agad tayo? O baka naman pwede nating ilagay na rule sa ating iglesia na dapat 3 months consistent. Kasi yun po yung nakalagay Dapat 3 months consistent na attendance before siya pwede mag-apply sa membership. Paano ba yan? Pwede ba kausapin niya lang yung pastor? Pastor, gusto ko maging member. Tapos sabihin ng pastor, okay, sige, next Sunday member ka na. Pwede bang ganon? O pwede tayong magkaroon ng stated sa ating church constitution sa tamang procedure sa pagtanggap ng membro na guided ng scripture. Shaped by the scripture yung ating principle. Ganon din, sa articles of faith natin, pwede ba na yung isa dito naniniwala sa Savoy, yung isa naniniwala sa Westminster, yung isa na Heidelberg yung paniniwala, tapos yung iba 1689. O pwede natin ilagay na mismo sa Constitution na ang conviction ng iglesyang ito ay 1689 London Baptist Confession of Faith. And unless magpasakop ka sa Confession of Faith na yan, hindi ka pwedeng maging membro. Hindi ba mas united tayo sa ganung paraan? Hindi yung magpapamember yung isa, tatanggapin natin sa membership. Ayaw niya naman pala ng 1689. Napakapait nun sa membership niya. At hindi yun maganda para sa atin. Makakadisrupt ng unity yun. Magkakagulo po tayo. Ticking time bomb yun Naghihintay lang yun ng tamang oportunidad, magkikreate po yun ng division.
Pero dahil meron tayong stated na ito ang ating conviction, and unless ito ang conviction mo, you cannot be a member, therefore, ma-attain natin ang true unity. Okay? Hindi lang yon, maging sa church discipline, paano tayo dapat mag-exclude? Pwede ba nating exclude ito? Dapat ba 2/3 ng membership yung boboto? Pwede ba 50% lang? Pwede ba na dapat ba 100%? Ano bang tamang poll pagdating sa exclusion? Sa pag-suspend ng member, pwede ba siyang isuspend ng walang specific time o dapat ang suspension within the span of 3 months lang? So, nasiset po yung ating direksyon sa pag-execute ng mga task na ito. Ganun din sa ating excommunication. Ano yung biblical principle na nagwawarrant ng excommunication sa action ng isang sa isang unruly na member? Ganun din sa restoration. Paano yung member natin na na-excom? Tapos gustong bumalik sa iglesia, basta-basta na lang ba natin tatanggapin? O meron tayong batas sa ating church constitution kung paano natin siya i-restore? Dapat manunumpa muna siya sa iglesia, merong span of time. Ganon din mga kapatid sa appointment o sa appointing ng office bearers. Pwede ba na i-appoint lang ng pastor? Sasabihin niya, o ikaw brother, i-appoint kita next month, ha? Ikaw pastor ka na dito. Hindi po pwede. Meron tayong principle sa scripture na pwede nating ilagay sa church constitution. Ganon din sa kanyang nomination, sa ordination ng mga office bearers, sa termination din kung nalaglag sila sa disqualification ng kanilang opisina. Ganon din sa church meeting votes. Kailangan nating ma-set on paper kung ano yung tamang number ng votes para maging valid ang isang decision ng isang iglesia. Ganon din sa amendments. Kung meron tayong aamyendahan, merong parte ng ating constitution na nakita natin na kailangan nating baguhin, sino ba yung pwedeng bumoto? Pwede bang bumoto yung mga hindi membro, yung mga regular attendees? Dapat ba majority? So napakaganda po mga kapatid ng church constitution dahil mag-guide tayo sa mga ito. Napakadaming tanong pagdating sa politika ng isang iglesia na nasasagot po kung magkakaroon tayo ng maayos na constitution. I know, madugo siya pag-usapan, mahirap siyang proseso, but a necessary one in order for us na maging obedient sa mandate ni Christ na iset ang mga bagay sa church orderly and decently. So, introduction pa lang po yun. Magsisimula pa lang tayo sa pagpasok natin sa Constitution. So magsisimula tayo sa preamble. Nilay down ko muna yung grounds, importance, dinefine natin, reasons bakit tayo dapat merong church constitution. So formally, magsa-start tayo ng ating pag-aaral ng ating church constitution. So magsimula siya sa preamble. Ito po yung start ng ating constitution. We, the members of the Perseverance Reformed Baptist Church, do ordain and establish the following articles to which we voluntarily submit ourselves. So ito po yung introduction ng ating constitution. Huwag kayong mag-alala, ito lang po yung titignan natin. Di na muna natin i-view yung ibang articles. Ganito po nagsimula ang ating church constitution. So isa siyang panata na tayo bilang mga membro ng Perseverance Reformed Baptist Church do ordain and establish the following articles to which we voluntarily submit ourselves. So ibig sabihin po, itong constitution na ito was ordained and established by the members. O baka may mag-react sa inyo, Pastor, wala pa naman tayong pinag-uusapan, paano mo nasabi na ordained and established by the members? Di ba na kanina po, pinaliwanag ko, na temporarily, inadapt muna natin yung amended constitution ng ating sending church ng MCBC. Kaya po natin ito pinag-aaralan para along the way, kung meron tayong kailangang baguhin, babaguhin po natin. So yun yung una. Ibig sabihin din ng preamble na ito, this is not binding on those who have not submitted to the defined and definite membership of PRBC. Sabi, we, the members of Perseverance Reformed Baptist Church. Ibig sabihin, kung hindi ka member ng PRBC, huwag ka mabother, hindi binding sa'yo ito. Okay? Binding ito para sa mga member ng PRBC. Now, kung gusto mong maging member ng PRBC, kailangan mong manumpa rin na convinced ka na buhat ang iyong konsensya sa church constitution na ito. At pangatlo, each member voluntarily and without compulsion submits to the articles
stated therein. So ibig sabihin, hindi po kayo tinutukan ng barel o ng anumang ng punyal nung in-interview kayo na pag hindi mo to pinaniwalaan, lagot ka sa amin. Wala pong ganun. Ibig sabihin, malaya kayo, walang sapilitan. Voluntarily, nung pumasok kayo sa membership ng PRBC, kinumit ninyo ang inyong sarili na wala pong pumipihit ng mga ulo ninyo na tindigan po ninyo yung conviction ng ating church constitution. So yan pa lang po yung ating tatanawin. Hindi muna natin titignan yung ibang articles ng ating church constitution. Marami po ito. Actually, aabot po ito ng 11 articles. Yung pinakahuli, yung sa amendments. Basahin ko lang yung amendments sa Article 11. Hindi ko nalagay sa PowerPoint. The Constitution may be amended by a 3/4 majority of the members present and voting at a duly convened business meeting of the congregation. No proposed amendment may be voted on which has not been distributed to the congregation in written form at least 2 weeks prior to such meeting. So ito po yung ating magiging procedure, mga kapatid. Kailangan ko na itong i-layout sa inyo. Na kung meron tayo may kitang kailangan i-amend before, habang nag-aaral tayo nito, at least daw 2 weeks bago daw yung ating church meeting, dapat mabigyan ng copy ng proposed amendments ang each member at magkakaroon po tayo ng botohan, ma-approve ang amendment kung kung 3/4 po ang a-approve dito. Present and voting. Ibig sabihin, kung absent ka sa church meeting, wala pong bilang yung boto mo. Kung nasa bahay ka, approve ka dun sa amendment, hindi po yun bibilang. Dapat present and voting. At ito po yung ating magiging direction moving forward sa ating pag-aaral. Mayroon pa po tayong 15 minutes kung meron po kayong gustong i-clarify or gusto kayo itanong. Si Sister Lailani. Pwede po paulit, sis. So yung votation po, so say nagpatawag ng congre meeting. So whatever item naka-outline doon, is it announced 2 weeks prior the congre meeting po pass? Opo, ito po yung nakalagay dun sa ating Article 11 na kung halimbawa po, Sis Lailani, meron kayong suggestion na i-amend, nakita nyo, convinced kayo by the scripture na ito yung pinaka-wise na direction ng iglesia kaysa dun sa original nating position, i-endorse nyo po sa akin yon. And ako bilang pastor, i-endorse ko yon sa each members, bibigyan ko sila ng copy nung nais mong amyendahan, tapos magpapatawag ako ng congregational meeting, and kung maaabot po yung 3/4 na agree yung mga members, successfully ma-amend po natin yung portion ng constitution natin na iyon. Brother Dennis, yung mic. Kasi tanong ko lang, kumbaga observation lang. In reality, saka sa practical application, kumbaga, I firmly believe na, naman na, yung kumbaga, katulad ng batas ng natin ngayon, Constitution, yung Bible din is yung supreme authority. Yes. Pero, kumbaga sa parang sa realidad, paanong dadating na sa point na, kasi siyempre, Reformed Baptist, lahat 1689 yan, di ba? Umaga, nag-adhere yan sa 1689. So, kailan, although sabi nandun sa hierarchy, Bible, confession. Kumbaga, kailan darating sa point na parang, kunyari, sabi ko, parang ibang ko di ba? Ibang ang understanding ko nung ganito na parang iba. So yun lang, parang sabi ko parang minsan mahirap na, although naniniwala ako hierarchy ang Bible, supreme authority. Pero in practicality, in reality, parang hindi parang gano'n, no? Na hindi talaga masusunod. Kasi na yun established na yung 1689 .
Um, Sana masagot ko properly, Brother Dennis, yung question po ninyo, no? Ah, to be fair, ang 1689 po, wala naman po siyang nilay down sa atin na instruction kung patungkol po sa church polity. Wala po siyang nilay down. So parang binigyan tayo binigyan ng 1689 ng freedom from church to church. Yung kanilang exercise yung tinatawag nating general prudence, pati yung utility natin, ng pag-utilize natin ng light of nature sa pagpapatakbo po ng ating church order and unity. So, hindi naman po nangyayari. Siguro may mga pagkakataon po na nangyayari na parang against yung 1689 and yung Bible and Constitution ng isang iglesia sa isa't isa. Pero hindi po yun yung goal natin. Ang goal po natin ay mag-agree po yung tatlong tinitindigan nating authority na yon. At yun po yung reason kung bakit tayo nag-aaral ngayon ng Church Constitution. Dahil gusto natin na matupad yung utos sa atin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 14 na lahat ng bagay sa loob ng isang iglesia dapat hindi nagko-contradict. Dapat orderly and decently. So yun po yung goal natin, kaya tayo nag-aaral. At tulungan tayo ng Diyos na hindi po natin maranasan yung binabanggit po ninyo na parang nagko-contradict sila sa isa't isa. Nasagot ko po ba, Brother Dennis? May question pa po? Brother Jeremiah. Thank you po dun sa preaching, Pastor. Question lang po. Let's say yung sa believer, hindi niya initially na-understand yung confession of faith, and as time goes by, from yung conviction niya na change to or na-refine as further studying din ng salita ng Panginoon. Okay, how can we approach our brothers and sisters in Christ na as time goes by, nag-change sila ng conviction nila based din naman, biblically speaking, grounded din, but it can no longer, they can no longer affirm yung confession ng as a church kasi nga, as a church, ina-amend yun eh. So, and they cannot submit joyfully na dun sa unity of the church. How can we as brother and sisters in Christ approach one another in a sense na there's diversity in unity? Thank you sa question, bro. Maganda yung question mo. Yun yung reason kung bakit yung mga applicants sa membership, ini-encourage natin sila na bago kayo magpa-member sa PRBC o sa isang Reformed Baptist congregation, aralin muna ninyo hindi lang yung Bible. Aralin din ninyo yung Confession of Faith nila, yung 1689, pati yung Church Constitution. Kasi napaka-tragic kung papasok ka sa membership tapos magiging against ka lang din sa Confession of Faith nila. Matindi ang admonition ni Apostol Pablo sa atin na i-promote ang unity ng isang iglesia. Kung tayo yung magiging cause ng disunity, napaka-tragic po nun. So, personal testimony, before ako naging member ng SCBC, ng Salesian Covenant Bible Church, sinikap ko na aralin muna yung Confession of Faith. And nagkaroon ako ng conviction na kung meron akong contradiction sa part ng 1689, ang unang-una kong gagawin, i-approach yung pastor, tell him na meron akong contradiction sa portion na ito, which I did, pero na-correct din naman ako. Lumipas ang 10 buwan, mula nung dumalo ako doon, wala akong nakitang contradiction ko sa aking conviction sa 1689. So, ayun ang reason kung ba't nagpailalim ako sa membership. So, yun ang pinaka-preventive doon. Encourage natin yung member, aralin mo ang 1689. Now, kung hindi mo talaga kaya magpasakop joyfully, kasi yun yung term mo may way kasi na pwede ka namang mag-concede kasi minor difference siya Pero kung naapektuhan mo na yung joy mo sa worship, hindi na wise na magstay ka. So meron dalawang option. First, kaya niya bang mag-concede? Kaya niya ba na hindi i-promote yung kanyang difference at willing pa siya at eager siya na i-promote pa yung unity sa church? Again, hindi tayo nagpo-promote ng uniformity. Hindi talaga natin maaabot yung uniformity of mind dito sa side ng eternity na to. Pero kaya natin yung unity. Kasi yun ang admonition sa atin ni Pablo. So kahit na meron tayong mga differences, kaya nating maging united kung iisa yung purpose natin, to worship God
evangelize sinners, edification of the saints. Kung kaya niya pang mag-submit dun sa purpose, sa goal ng church na yon, encourage natin siya na maging good standing na member pa rin. But, kung apektado na yung kanyang fellowship, yung worship niya, wala na siyang joy dahil dito sa difference niya na ito, I think kung ako yung pupunta sa kanyang sapatos, I will inform my pastor na ito yung aking posisyon. So, hindi ko muna siya ikukwento sa ibang mga members. Una ko siyang i-open sa pastor ko. At kung hindi talaga ma-resolbahan, bothered pa rin ako, hindi pa rin ako joyful sa pagtitipon dahil sa view ko na ito, I think kung ako yung nasa posisyon niya, magiging wise sa akin na humanap ng congregation na makakapag-restore ng joy ko na yon dahil iisa yung aking conviction sa kanila. So I think yun yung pinaka-wise. And merong paraan para maabot yon in a very gracious way na hindi nagkakaroon ng disunity sa church. May question pa po? Sige, kung wala na po tayong question, 9:56 na, pwede na po tayong mag-close sa prayer. Okay, let's pray. Aming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa aming napag-aralan ngayong umaga. Hindi po ito madaling paksa, marami pong katanungan dito, pero hindi po kami tumitingin sa sarili naming kakayanan. Nakatingin kami sa iyo, O Diyos. Ikaw ang may-ari ng iglesia, binigay niyo po ang banal na spirito ninyo sa amin upang gabayan kami kung paano ito patatakbuhin ayon sa salita mo. At nawa ito po ang mangyari sa amin dito sa iglesia ng Perseverance Reformed Baptist Church. Magkaroon po ng puso bawat isa po sa amin. Maging diligent kami, magsumikap kami na maipromote ang pagkakaisa sa aming iglesia. At lahat ng ito, O Diyos, ay magagawa namin sa tulong mo. Mapapurihan ka, O Diyos, at nawa samahan niyo po kami sa mga ministeryo pa namin sa buong araw na ito. Sa iyo ang kapurihan, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Start po tayo ng 10:30.